gamit. Doon sa mga lugar na tago, doon mo ilalagay siya. Kasi hindi nila nakikita yan. Kaya yung iba, ang ginagawa nila dyan, hinahati-hati. Hinahati-hati. So, bawat urinal nilalagyan. Oh, yun. Yeah. Kasi hindi na kinukuha ng customer kasi inihiyan na nandun sa loob ng urinal eh. Hindi na kinukuha. Minsan yung gano'n ang ginagawa. Kaya lang ang facilities hindi pumapayag na gano'n. Kasi pag lumiliit daw po yan, pumupunta doon sa ilalim, nagbabara. Nagiging cause ng pagbara. Kasi maliit daw ang butas ng ano yan, urinal. So, gano'n siya. Okay? Metal polish, ginagamit natin ito kapag ang mga tansyon ninyo ay nag-iibang kulay para may balik yung kulay, yan, kinukuskus niya. Gumagamit tayo ng metal polish. Itong metal polish naman po ito, ang gamit po nito talaga, hindi naman talaga ito pang metal eh. Oh. White. Parang ano siya, parang stain, pantanggal ng mancha. Oh. Yung ito, yung mga ganito. Aircon, ganito, may aircon, pwede siya. Hindi siya hinahaluan ng tubig. Kaya direct application siya. Next, ito, air freshener. Air freshener. Itong nasa galon, air freshener natin, ina-apply sa CR yan para bumango. Ito naman na nandito yung blade pang opisina. Kapag nag-i-spray kayo ng air freshener o ano man ang i-spray dun sa mga opisina o mga training rooms, ang standard na pag-i-spray natin, 10 minutes bago dumating ang boss mo, dapat nakapag-spray ka na. O kaya 10 minutes bago mag-start ang meeting, mag-spray ka na. Kahit anong i-spray mo doon, Lysol o kanang i-spray mo sa mga rooms na yan, dapat 10 minutes bago mag-start o pumasok ang boss mo, dapat nakapag-spray. At huwag ka nang mag-i-spray kapag nandun na sila sa loob. May mga okay naman, maganda naman ang intention mo, kaya lang mali. Oh, siyempre, pag, halimbawa, ganito, nandito tayo sa loob, nasa loob tayo ng meeting room, nagmi-meeting tayo, tapos biglang may pumasok na housekeeping, nag-spray na ng Lysol. Sigurado maglalabasan tayo ng lahat. Tama? Yes, sir. Although maganda ang intention mo, pero mali ang Pamamaraan. Kasi dapat, hindi ka na nag-spray kapag nandun na yung mga tao. Malinaw? Yes, sir. So, ganun po siya. Next, glass cleaner. Glass cleaner. Ang glass cleaner, ginagamit natin ito sa paglilinis ng salamin, tama? O, kaya ang glass cleaner, para sa salamin lang. At saka lalo na yung direction porous ng chemicals, sinigyan niya sa galon, magbabasa po kayo. At saka kung anong direction porous, babasahin, susundin yung lamang po. So, ganun po siya, yung degreaser. Dati nung supervisor ako sa mall, doon sa Robinson Metro East, ano po yan, lagi kami may degreaser. So, nagmi-mix ako lagi ng degreaser niyan everyday kasi yan ang binibigay ko dun sa aking mga mapper sweeper kapag naglilinis ng sahig, nagpapalap. Kasi minsan may mga nagtatapon ng soft drinks, ice cream. Kapag ang soft drinks na itapon sa sahig, lumalagkit yan. Para matanggal ang lagkit, yan yung pinay-spray namin. Degreaser. Minsan may mga juice, mga sauce. Oh, yung sauce may mantika yan. Oh, may mantika yan. Sigurado madulas yan. Kaya ginagamitan ng degreaser para matanggal. Sa mga Jollibee nga, ginagamit nila sa kusina nila yun. Sino nagtrabaho dito Jollibee? Di ba may degreaser kayo? Di ba minamap sa side niyo? Para yung mga talsik ng mantika. Di ba nagluluto kayo ng French fries? Oh. Kaya pala na nabasa-bad. Hindi talaga ako mahilig sa French fries na yun kasi mamantika yun. Surprise. Mamantika yun. Sa panlinis. Panlinis ng site, panlinis ng kung tandaba, mga ganun. Next na chemicals ay liquid hand soap. Sabon din po yan. Pero ginagamit ito sa panlinis ng kamay. Hand soap kasi sir. Panlinis sa kamay. Ansop talaga yan. Itong liquid hand soap, kadalasan inilalagay ito sa sa mga dispenser. Sa mga Yung para dispenser, sa mga customer. Mga lagayan. Yung mga pinipindot. Kuha-kuha na lang. Kapag naglalagay kayo ng dispense itong liquid hand soap sa mga dispenser, sa CR, sa pantry, mga ganun, ang technique natin dito, huwag niyong hahaluan ng tubig. Concentrated.
puro mo siyang ilalagay doon sa dispenser. Bakit? Kasi pag hinaluan mo ng tubig, Iba na yung napapanis. dala sa Nag-iiba kamay. ang amoy. Oo. Ang ano dyan, nag-ibabago ang amoy kasi napapanis siya kapag hinaluan ng tubig. Lalo na pag hindi naubos, dagdag ka ng dagdag, tapos may tubig, nakasigurado yan. Nag-iiba talaga ang amoy. Kasi siya napapanis. Nung supervisor ako, ikinomplain kami niyan. Sabi niya, Sir, bakit yung sabon mabaho? Malay ko yun. Tapos sabi, bakit yan mabaho yan? Tapos, tinanong ko si, yung team leader ko, Tin, pag naglalagay kayo ng sabon sa dispenser, anong ginagawa niyo? Ay sir, hinahaluan namin ng tubig yan. Bakit? Para makatipid tayo. Sabi ko, sa susunod, huwag nyo nang haluan ng tubig. Kasi nagre-reklamo sila dyan, mabaho daw yung sabon natin. Baka kasi napapanis yan. Oo. Kaya sabi ko, lahat ng mga sabon sa dispenser, tanggalin nyo. Lahat tanggalin nyo. Nagwasan nyo ang dispenser, palitan nyo ng bagong sabon. Simula na, wala nang complaint. So, ibig sabihin doon, Panis. napapanis. Okay? Ngayon, paano naman kung pag sinabi ng boss mo, haluan mo ng tubig para makatipid? Siyempre, kailangan mo gawin yun, di ba? Boss, Kasi pag hindi mo sinunod si boss, dahil ka. Ang technique dito, kapag pinahaluan sa inyo ng tubig, ilalagay sa dispenser, kailangan kukontrolin nyo. Dapat ang mimix nyo na sabon sa tubig, good for 1 day lang. Good for 1 day. Huwag yung bibiglan sa pag-mix. Kukuha ka ng tubig, kuha ka ng konting sabon, i-mix mo, hindi nilagay mo dun sa mga dispenser. So, ibig sabihin, dahil good for 1 day lang, ibig sabihin, everyday, bagong mix na chemicals ang ilalagay niya. Hindi mamamaho yan. Kasi laging bagong chemicals. Kapag may natitira at hindi naubos, tatanggalin niyo talaga yan. Isama niyo na lang sa paglinis sabon din naman yan. At hindi na apektado yan kasi mixture ng sabon ng tubig yun. So, ganun. Ako ha? yes sir. Ganun ha? Baliktad ka pagod. Pero,